Interesado ka ba magganchilyo pero wala kang idea kung anong mga materials ang kailangan at saan ka dapat magsimula? Kung oo, nasa tamang video ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga basic materials na kailangan para makapagsimula sa napaka-healthy at relaxing na hobby na ito. Alam mo bang ang paggaganchilyo ay nakakatulong magbawas ng stress at makapag-focus ng isip. Bukod pa dyan, napakarami mong pwedeng magawang projects, pang personal use, o kahit pang benta. Kung ready ka na matuto at mag-enjoy habang nagko-crochet, simulan na natin. Sa paggaganchilyo, kailangan natin ng crochet hook. Ito yung common na dual size double-ended 3mm and 5mm crochet hook. Ang pangkaraniwang available sa mga bookstores ay yung ganitong klaseng crochet hook. Ito ang crochet hook na made of steel. Noong elementary ako sa home economics namin, tinuruan kami magganchilyo gamit yung steel hook at crochet thread na naka-cone. Doily pa yung project namin noon. Medyo nakakapagod pero hindi ako masyadong interested that time. Ikaw, na-try mo rin ba ito dati? Comment mo naman kung napag-aralan mo rin. So, ang maganda lang dun sa mga interesado na umalik sa pagko-crochet, marami na tayong pagpipilian ng mga yarns at pwede tayong mag-practice sa mas malaking klase ng yarn. Ito yung mga yarns na ginagamit natin noon sa pagtatahi ng notebook, especially dito sa mga batang 90s. Ang akala natin, yun lang ang purpose niya. Pero hindi pala. Pwede tayong makagawa ng stuffed toys, ng bags, ng table runners, ng blankets, ng beanies, ng booties, at marami pang iba. So, with this kind of yarn, pwede tayong gumamit ng mga mas malalaking crochet hook dahil hindi natin pwedeng gamitin ang mas manipis na crochet hook or mas maliit na crochet hook para sa ganitong klase. Dahil unang-una sasabit-sabit siya at hindi ka makakapagganchilyo ng maayos. Ang ideal hook size na gagamitin for beginners ay yung 5mm at yung number 4 size na yarn. So basically, yun lang naman dalawa ang kailangan natin, isang yarn. So I suggest for beginners, mas maganda kung mas light ang color para pag nagpa-practice kayo, minsan nagkakaroon ng mga errors, mali-mali. So at least malalaman nyo kung saang stitches nyo siya ipapasok. Nagkamali ako ng beginner ako. Dark ang ginagamit kong yarns at minsan hindi pantay-pantay yung mga nagagawa kong project kasi hindi ko makita na maayos yung mga stitches. So, ang recommended na color ko is yung light color para sa mga beginners. Hindi siya premium na yarn pero may mas mura pa dito. Kung gusto nyo ng mas mura na yarn, pwede kayong bumili kahit sa online ng ganitong klase. Ang tawag dito is Indophil 4-ply yarn na mabibili sa Hanger Market, Baguio. Pero kung wala kayo sa Baguio, pwede naman kayong bumili online. Ang range ng price niya is from 40 to 60 per 100 grams. Ganitong kalaki is about 200 grams. So, pwede na siya for big projects. Pero kung nag-start pa lang kayo at gusto niyo magkaroon ng collection, mas mura na. So, sa 500 worth na yarns, makakabili kayo ng 6 na cake. 6 pieces na ganito. Isa sa mga pinaka-importanting tools na pwede mong gamitin ay stitch markers. Bakit? Kasi nakakatulong sila para maalala mo kung saan ka nag-start o kung saang part ka na ng pattern, lalo na kung may repeats or rounds ka sa ginagawa mo. Sa simpleng paraan lang, mas madali mong masusundan ang gawa mo at may iwasan ng pagkakamali. Importante ito lalo na sa mga amigurumi projects. Tapos may mga times na kailangan mo malaman yung sukat ng isang project na ginawa mo, like anong size na dapat for this specific project kasi ulitin mo siya for made to orders. So, mas maganda na meron kang tape measure. So, ito magagamit mo siya, hindi lang sa pananahi, doon din sa mga project na magagawa mo, lalong-lalo na kung kailangan mo ng specific size para sa mga project na maaari mong mabenta. Kapag matagal ka na nagko-crochet, kahit mahirap, magiging madali na lang yun, lalo na pag passion mo. Yung crochet hook na maliit ang gamit ko, lalo na kung gusto kong in detail yung design ng stitches niya, lalo na sa mga ganitong mini backpacks. After nating matapos ang isang project, makakailangan tayo ng tapestry needle or tinatawag na yarn needle. Ito yung para maitago natin yung buntot ng mga projects natin. Pag hide nun, makakailangan tayo ng plastic needles or yung metal. Yung plastic needles, mura lang din siya, pero madali siyang mabali. Yung metal naman, pang matagalan siya. At ginagamit itong ganitong kalaki sa mga malakihang projects. Para sa mas manipis naman ng mga yarns, mas maganda, meron din kayong iba't ibang sizes ng yarn needles. Sa mga crochet hook sets naman, pwede kayong gumamit ng plastic, lalo na sa mga bata na nag-start mag-crochet for safety reasons. Pero ang pangmatagalan talaga na set na ginamit ko is yung mga generic aluminum crochet hook. Ito yung sets from 2mm up to 8. Ito naman 12-piece set siya. Mas mura siyang mabibili.
At ayan na nga, once na matutunan mo ang crocheting, hindi lang siya simpleng hobby. Isa na rin itong way para mag-relax, ma-de-stress, at maging productive. Habang gumagalaw ang kamay mo, gumagaan din ang isip mo at bonus pa na nakakagawa ka ng mga projects na pwede mong gamitin, ipang-gift, o ipambenta. Kaya kung nag-start ka na, tuloy-tuloy mo lang. At kung nagdadalawang isip ka pa, ito na ang sign mo para matuto at ma-enjoy ang magic ng crocheting. See you sa next project!